Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang groundbreaking ng Overseas Filipino Workers o OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong Martes, Disyembre 10. Ang OFW Hospital ang kauna-unahan at natatanging medical institution sa Pilipinas na nakapagbibigay ng komprehensibong serbisyong medikal sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga serbisyo na maiaalok ng OFW Hospital ay laboratory services, radiology, diagnostic imaging, outpatient consultation, inpatient admission, minor surgery at urgent care. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. It is with great pride and anticipation that I stand before you today to mark the beginning of a new chapter in our nation's commitment to our modern-day heroes, our overseas workers. When I think about OFWs, I think about their extraordinary strength, their determination, their dedication, the sacrifice and love that they have for their family. They embody what it means to sacrifice and persevere. It's only fitting that we give them the care and support that they deserve in return. Since its inauguration in 2022, the OFW Hospital in Pampanga has stood as a testament to our commitment to care for, and our commitment for them to be cared for by us, and not only for themselves, but also for their families. The hospital's daily outpatient capacity exceeds 160 patients, and vital areas like reception and admitting sections have been repurposed as triage zones. These challenges present an opportunity for us to reaffirm our dedication to the health and dignity of our OFWs and their families. From January to May of this year, the Philippine Statistics Authority ranked cancer as the second leading cause of death now in the Philippines. Aggressive as this terrible disease is, we need to be equally aggressive in providing treatment for our patients, to give them hope, to provide them with care, make them feel at home at the time when they need it the most. And this is why the hospital's second floor will be dedicated to the Bagong Pilipinas Cancer Care Center. While the vision is clear, we acknowledge that work remains to be done to ensure that this facility will be equipped to serve those who are in need. The construction of this new facility
would not have been possible, of course, without the support of the Department of Health through its Health Facility Enhancement Program. This endeavor is inspired by the vision of the late Susan Oplet, who was our DMW secretary and who dedicated her entire life to working for the rights of our workers and eventually also our migrant workers till the day she died. I know this for a fact. Till the day that she died, she was still working for our OFWs. And that is why we have to honor her memory and honor her legacy, and we do so today with these hospitals. Her legacy reminds us to approach every patient with compassion and care, assuring them that they are not alone in their fight. The realization of this project will require the collective effort of the Department of Migrant Workers, the Department of Public Works and Highways, the Department of Health, and many other government agencies, and equally important are the private partners. I look forward to the completion of this facility and the procurement of the necessary medical equipment. I noted that coming in, marami sa inyong yung mga OFW lalo ay nagpapasalamat. Hindi po dapat kayong magpasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong tulong na ibinibigay sa ating bansa, sa pagpapaganda ninyo para sa inyong pamilya at sa inyong mga komunidad. Napakalaking bagay po. Sana ito ay maliit lang na sinusuklian lang namin ang inyong sakripisyo at ang inyong tulong. Ito lang po, ito ang kaya namin gawin upang pagandahin naman at maging mas maginhawa ang mga buhay ninyo. Dahil alam naman namin, buong buhay kayong nagsasakripisyo. Hindi lamang para sa inyong mga pamilya, hindi lamang para sa inyong mga komunidad, kung hindi para sa buong bansa. And we once again show nothing is impossible when we unite together for a shared purpose. Sa aming minamahal na OFWs, ang karagdagang pasilidad na ito ay para po sa inyo, sa inyong pamilya. Hindi naman natin hinahangad na maggamit ninyo ito. Ngunit mas makakahinga tayo kung maluwag kung alam natin na may matatakbuhan na ospital ang ating mga OFW sa oras ng inyong pangangailangan. Naway ang cancer care na ito ay maging simbolo ng ating mas magandang kinabukasan, kung saan ang sakripisyo ng ating mga OFW ay masuklian. Ang kanilang pangarap ay mabigyang katuparan at ang kanilang kalusugan ay pinapahalagaan. Habang nakatuon sa ating mga OFWs ang cancer center na ito, may 2 cancer center din pong itinatatag ng ating pamahalaan. Ang isa ay yung University of the Philippines, Philippine General Hospital Cancer Center sa Maynila. Ikalawa po, ang Philippine Cancer Center sa Quezon City. Gayon po natin na higit pang makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na dumadaan sa karamdamang ito. Together, we will build a bagong Pilipinas that is strong, that is prosperous, that is compassionate. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang inaugurasyon ng North Luzon Expressway o NLEX Candaba 3rd Viaduct sa bayan ng Pulilan sa lalawigan ng Bulacan nitong Martes, Disyembre 10. Ang NLEX Candaba 3rd Viaduct ay bahagi ng Build Better More Infrastructure Program ng Administrasyong Marcos Jr. na sinimulang gawin noong Hunyo ng 2023. Itinayo ito sa pagitan ng 2 tulay na nagkokonekta sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Isa rin itong mahalagang karagdagan sa NLEX network na nagsisilbi bilang main gateway at mahalagang ugnayan mula National Capital Region o NCR hanggang Central at Northern Luzon. Narito naman ang kabuuang talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Today,
we come together to celebrate the realization of our collective vision for resilience and for progress. The North Luzon Expressway Third Viaduct is a fulfillment of a promise of safer, faster, more reliable travel for every Filipino. Since its opening, and I didn't realize it was quite so long ago, since its opening in 1977, this 5-kilometer bridge has been a critical link, connecting the towns of Pulilan and Apalit in Bulacan and Apalit in Pampanga. It was one of the landmark projects initiated by my father, then President Ferdinand Marcos Sr. Years later, it remains a vital link between the North and Metro Manila, leaving a lasting impact for generations to come. For nearly 5 decades, this bridge has carried the aspirations of countless Filipinos, workers, farmers, entrepreneurs, businessmen, families, and bringing them together closer to their destinations and to their loved ones and to their work. This viaduct has likewise evolved to meet the needs of a growing population and economy. From a 2-lane design, it expanded to 3 lanes in each direction by 2017, now accommodating over 80,000 motorists every day. In 2023, construction on the third viaduct was begun, a project born of our collective resolve to further strengthen this vital artery of progress. So as we mark its completion, we show what can be achieved when we work together as one, fueled by our commitment to enriching connectivity, opportunity, and a brighter future that we continue to create together. The third viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. By improving the movement of goods, services, and of people, we steer economic growth, expand opportunities for trade and tourism, and drive regional development. Designed with the latest in engineering innovation, this structure attests to our dedication to safety, durability, and progress. And furthermore, I take note of the fact that the scheduled program was scheduled to be completed in 24 months. But with the use of the latest technologies, we were able to cut it to 20 months. Congratulations to Metro Pacific for the good work. Built to withstand the challenges of nature, the demands of our time. It is poised to serve our people for decades, offering them not only convenience, but also security as they traverse this route. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial. Let me assure, though, everyone that the Department of Transportation and the Toll Regulatory Board are implementing measures to ease congestion and to ensure smoother travel across this corridor. With all this in mind, I call on all concerns, especially the Toll Regulatory Board and the NLEX Corporation, to remain vigilant. Let us prioritize with swift responses, mechanisms, and deploy well-coordinated traffic management strategies to address the ever-changing conditions and the increasing demands on our toll roads. And of course, let us not forget to honor the collective effort that made this achievement possible. To the private sector partners, particularly NLEX Corporation and the Metro Pacific Tollways Corporation, your work mirrors the kind of nation that we aspire to be: consistent, synergistic, forward-looking. Its early completion only underscores what can be achieved through grit, collaboration, and determination, and an open mind to accept new technologies and new ways of doing things. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children.
Every bridge we build and every road we pave should remind us of our collective responsibility to bring meaningful change to our people. Together, let us create a bagong Pilipinas, one where progress is felt in every corner of the country, where development is inclusive, and where opportunities are within reach for every Filipino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang isang ganap na batas ang Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Layunin ng batas na maitatag ang mental health at well-being programs sa mga paaralan sa bansa, pampubliko man o pribado. Sa batas na ito, matitiyak na kapwa mga guro at mag-aaral ay handa ang emosyonal at mental na kalagayan para malampasan ang mga hamon sa buhay. Ayon kay Pangulong Marcos, kung mentally health ang mga guro at mag-aaral, nagiging maganda ang kanilang estado sa paaralan at gumaganda ang relasyon sa isa't isa. Today, we renew our promise to every Filipino that they will not only succeed academically, but thrive holistically. Together, we envision a Philippines where mental health is prioritized alongside education, fostering a generation equipped to lead with resilience, compassion, and with purpose. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, 4 pang priority bills ang nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bago matapos ang taong 2024. Ayon kay Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Secretary Mark Leandro Mendoza, kabilang dito ang 2025 national budget. Sinabi ni Mendoza na nasa 70 hanggang 80% na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nasa 2 kapulungan na ng Kongreso. May nasa Biden pa yung iba naman nasa plenary pa lang siya. Future nina mo. This year, hopefully this year, ano na siguro, mapiramahan this year, max siguro, 4. Si PLLO Secretary Mark Leandro Mendoza. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Upang mas lalo pang maging matatag ang industriya ng bigas sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang batas na mag-aamyenda sa Agricultural Tarification Act o ATA. Layo ng batas na palawakin pa ang pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang 2031 na may pondong 10 hanggang 30 bilyong piso kada taon. Ayon kay Pangulong Marcos, sa batas na ito mapapadali na para sa mga magsasaka ang pagkakaroon ng mga kagamitan na kailangan sa kanilang produksyon. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinapayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente malapit sa Bulkang Canlaon na maging alerto matapos itong pumutok araw ng Lunes. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, iniakyat na sa 6 mula sa 4 na kilometro ang Permanent Danger Zone o PDZ. Kaya payo ni Bacolcol sa mga residente malapit sa bulkan na lumikas na. Tiniyak ng PHIVOLCS na patuloy ang pagbabantay nito sa bawat aktibidad ng Bulkang Canlaon. We have to remind our people living around Canlaon Volcano na they have to be prepared just in case tataasan pa natin yung speed alert level. If this will progress to alert level 4 or alert level 5, they have to be ready. Si Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS DOST. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Department of Social Welfare and Development o DSWD may nakahandang higit 1.4 milyong food packs para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bukod sa mga nakahandang food packs, mayroon ding nakaantabay ng food at non-food items ang ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kasunod ng muling pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat at hindi kukulangin ang mga family food packs ng ahensya para ipamahagi sa mga apektadong pamilya sa Negros Island. Ayon sa kalihim, mayroong higit sa 1.4 milyong family food packs ang nakapreposisyon na sa mga regional warehouse sa Region 6 at 7 at iba pang kalapit na lugar na maaari pang maapektuhan ng pagputok ng bulkan. Mula sa bilang na ito, higit sa 100,000 ang nakalagak sa Western Visayas habang nasa 84,000 kahon naman ng food packs ang nasa Central Visayas. Bukod naman sa nakahandang family food packs, mayroon din nakapreposisyon na mga food at non-food items ang ahensya tulad ng kitchen kit, family kits, sleeping at hygiene kits at mga laminated socks. Kasunod nito, tiniyak ni Secretary Gatchalian na naka-full alert na ang DSWD para agad maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang ng mga inilikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon, umakyat na sa 87,000 individual. Kaugnay nito ay natasan ni Office of Civil Defense o OCD Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na agad magsagawa ng aksyon upang tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Inatasan ni Office of Civil Defense Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gawin ang kagyat na aksyon upang tugunan ang pangangailangan ng mga apektado pamilya. Ito'y matapos sumakyat sa 87,000 individual na agad na inilikas kasunod ng biglaang pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon ng hapon. Kaugnay nito ay pinagana na rin ni Teodoro ang National Interagency Coordinating Cell para makipag-ugnayan sa response efforts na mula ngayong araw, Disyembre 10. Kabilang sa mga nilikas na residente ay nagmula sa Cala Castellana, sa Negros Occidental, partikular na sa mga barangay ng Sagang, gayon din sa Cabagnaan, gayon din ang mga bayan ng Himamaylan, Hinigaran, Isabela, Pontevedra at Moises Padilla kung saan sinuspindi agad ang klase sa mga paralan para gawing evacuation centers. Bilang pag-aandar naman sa worst case scenario, tinalaga rin ang Panaad Stadium sa Bacolod City bilang pangunahing evacuation center na kaya mag-accommodate ng 30,000 evacuees. Nakaposisyon na rin ang mga water tank para tiyakin ang sapat na supply ng tubig at paglaan din ng OCD ng iba pang resources gaya ng 2,100 face mask at 1,000 family hygiene kits sa Bacolod City, gayon din ng water filtration trucks. Jamal Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalilikas na ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang mga residente na nasa loob ng 4-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ ng Mount Canlaon matapos itong pumutok araw ng Lunes. Sa isang video message, nanawagan si Mayor Cardenas sa mga residente, partikular sa mga taga-Lumapaw, Malaiba, Pula at Nasulo na lisanin na ang kanilang mga bahay dahil nasa alert level 3 na ang bulkan. Pinayuhan ng alkalde ang kanyang mga nasasakupan na maghanda para sa worst case scenario at iprioridad ang kanilang kaligtasan at buhay. Nawagan ko sa tanang katawhan, no, labi na diri sa Barangay Lumapaw, Barangay Malaiba, Barangay Pula, and Barangay Masulog nga o mahimo, no, because we are now on alert level 3. Kinahanglan nga mo evacuate na ta diha sa ato ang mga area, especially in the area of Planta ani karon, no, ato ang kinahanglan preparahon po nato sa atong tagsa kapanimalay, no, ug unsay mga gamit nato if ever a worst scenario comes, no. Si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Fen Blones.
Hinikayat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga public transport vehicle o mga pampublikong sasakyan na nandadaya sa pasahero. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, bukas 24 na oras ang kanilang tanggapan sa publiko para isumbong ang mga driver na magsasamantala sa mga pasahero. Tiniyak ni Bolano na may karampatang parusa na nakahanda sa mga pasaway na drivers. Sa lahat po ng public utility vehicle na may mga violation, lalo na po, ulangan po sa taxi, yung mga nagpo-contracting, yung mga nagre-refuse na sumakay o magsakay, yung pong mga nag-overcharge, tsaka nag-undercharge, pareho lang po yung penalty niyan. Overcharging, undercharging, pareho po ang penalty niyan. Yung pong surge pricing, kung sa tingin nila po ay sobrang may violation at hindi nakaayon doon sa aming fare matrix, ay tumawag lang po sila sa aming hotline 1342. At bukas po yan 24/7. Sa ganun po ay maipatawag po natin ang operator ng public utility kasama po yung driver para po sa kanilang violation. Si LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Anti-Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Bill ipinresinta na sa plenaryo ng Senado. Layo ng panukalang batas na tuluyan ng ipagbawal at ideklarang iligal ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Umakyat na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na layong tuluyang ipagbawal at ideklarang iligal ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Sa sponsorship speech ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian para sa Senate Bill 2868, sinabi nitong sang-ayon na ito sa utos na POGO ban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate ni Gatchalian, sa pamamagitan ng panukala ay patuloy na maipapatupad ang POGO ban kahit pa matapos na ang kasalukuyang administrasyon. Imamandato rin ng panukala ang pagpapawalang bisa ng lahat ng mga POGO-related licenses pagsapit ng December 31, 2024 at pagkansila ng lahat ng alien employment permits na ibinigay sa mga dayuhang POGO worker. Nakapaloob rin dito ang pag-repeal o pagpapawalang bisa ng Republic Act 11590 o ang batas na nagbubuwis sa mga POGO. Binigyan din ni Gatchalian na sa pamamagitan ng anti-POGO bill ay mapoprotektahan ang mga Pilipino mula sa kadilimang dulot ng naturang industriya at maibabalik ang dangal ng ating bansa. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry, umaasang darating ang mga investor sa Ilocos Norte matapos ang Region 1 Investment Forum. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Manamnamang adda dagiti sumrek nga agpunan dito Ilocos Norte kalpasan tinay sayangkat a Region 1 Investment Forum ngayon duluan ti Department of Trade and Industry ti Crimson Hotel alabang Muntinlupa City di December 3, 2024. Segon ti DTI Ilocos Norte, inyam amo ni Governor Macho Marcos Manotok dagiti oportunidad para iti panagpunan iti Region 1 kadagiti nagatendar nga stakeholders ken investors manipod iti sumagmamano a sektor. Gagem ti gobernador amay pangatupay ti estado ti ekonomiya iti Ilocos Norte agraman dagiti tanlupay a probinsya iti Region 1. Inrakurak ni Attorney Bobby Fondevilla, Executive Director iti Board of Investment, ti kinapateg ti dedikasyon ti gobyerno iti panangitandudo ti panakapaturas ti ekonomiya ken panangiwanwan ti investment iti rehiyon.
daden tarpay dagiti panakabagiti Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan ket inpresentar da dagiti investment opportunities iti bukod da a probinsya. Manipod Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Higit sa 2,000 deboto dumalo sa Pontifical Coronation ng Nuestra Señora de Caridad de Agoo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nasurok 2,000 a deboto, di nakipaset iti Pontifical Coronation ni Nuestra Señora de Caridad de Agoo di Disyembre 6, ijay Minor Basilica of Our Lady of Charity, Agoo, La Union. Daytoy napnuan pakasarita na pasamak ket nagbalin na posible babayan iti bilin manipod kini Papa Francisco idi Abril 29, 2024. Aning ipaay iti canonical coronation iti imahe ni Our Lady of Charity. Kalpasan tinasantuan na misa si Papasnak ngayon dalwan ni Most Reverend Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, di seremonya ti koronasyon. Ti imahe ni Nuestra Señora de Caridad, wuno apo karidad kadagiti deboto, ket adaan tinabak na nga pakasarita na nagapupay idi may ka 17 a siglo. Ti orihinal kayo nga imahe ket imuna na dayaw ijay Bantay, Ilocos Sur, sakbay anayeg ditoy Agoo, babayan iti may sa apa di nga Agustino. Intampok daytoy na patagapasamak, ti kinapatag ti Minor Basilica of Our Lady of Charity, kas kang Ronana Centro ti Relihiyon iti Amyanan, Luzon. Ti koronasyon ket bigbigan na tinaunag a debosyon nagiti napudno Katoliko kini na Santo na Birhen Maria, anay parangarang babayan kini Nuestra Señora de Caridad de Agoo, ang maibilang kasagrado simbolo ti pamati, namnama kenayat, ang mga ipalting iti na espiritual na panagduras, ken panagkaykay sa iti komunidad. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Walang gutom program beneficiaries na dagdagan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development, Field Office 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Hapadayon nga verification and validation activities nga gimbubuhat ang Department of Social Welfare Region 8 hamagatiro dilain nga partihan Eastern Visayas na duggan hin por lo menos 800 nga ihapin mga kwalipikado nga benepisyaryo ang walang gutom program hanasabing ahensya. Ang mga validators sin ginamit hin walang gutom indicator tool nga ng KYC agud masiguro nga kwalipikado hiramay ipod ha programa. Ining aktibidadin lakip ha flagship program hiton administrasyon kumo pagbaton hiton diri voluntaryo nga kagutom ngan malnutrisyon darahan habubo nga kita. Kasumpay hiniyan nga tanan nga mga benepisyaryo in kinahanglan umatender ha mga nutrition education sessions nga usa mga kondisyon hanasabi nga programa. Hapag kay na naabot ha 31,774 ang mga nakarehistro ha DSWD walang gutom program palibot ha Rehiyon 8. Tikang diri ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 14 na lugar sa Southern Leyte dineklara ng insurgents free. Ang ulat na ito mula kay Ria Mikate. Formal na ang gideklara nga dunay stable internal peace and security condition ang 13 kalungsod ug usa ka syudad sa probinsya sa Southern Leyte. Kini ang nasayran sa Radyo Pilipinas sa 14th Infantry Avenger Battalion Philippine Army niadtong Biyernes, Disyembre 6. Subay sa record sa militar, partikular niini ang lungsod sa Macrohon, Buntok, Tomas Opos, Padre Burgos, Libagon, Anahawan, Liluan, San Ricardo, San Francisco, San Juan, Pintuyan, Malitbog, Limasawa ug Dakbayan sa Maasin. Kini atos sa mga managlahing seremonya nga gipaygayon karong tuiga nga gitambungan sa mga militar, kapulisan, kabomberohan, local ug barangay local government unit. Highlight sa mga kalihukan ang
permahanay sa Memorandum of Understanding o Pledge of Commitment ug ang pagpalupad sa maputi nga kalapati isip simbolo sa kalinaw. Karong maabot Disyembre 12 gikatakda ideklara usab nga insurgency-free ang lungsod sa hinundayan. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Rhea Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Pasko de Oro 2024, opisyal nang binuksan sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ito mula kay Kokoy Medina. Gugma panagiusa o paglaom ang mensahe ni City Mayor Rolando Clarix Oy ning dakbayan sa Cagayan de Oro atol sa formal nga pagbuka sa usa ka bulan nga kasaulugan sa Pasko de Oro 2024 nga dunay timang Paskong kauban ang pamilya ni adtong milabayng Biyernes sa gabi, Disyembre 6 ning kasamantangang tuig diha sa may Gaston Park atol sa moong kalihukan na saksihan sa mga Cagayanon ug madumuduong ang kasadya sa tinuig nga Symphony of Lights ug Pyro Musical. Giasoy usab ni City Councilor J. Rua Pascual, Chair sa Committee on Tourism, ang nakahanay nga mga aktibidades alayon sa Pasko de Oro. Kini naglangkob sa bangga sa Daigon karong umaabot Disyembre 12 ning kasamtangang tuig sa Rotunda Limkit-Kay nga salmutan sa mga tinun-an sa 13 ka mapampublikong tulungan ning dakmayan. Paskorila competition ug marching band competition nga salmutan sa 7 ka mapampublikong tulungan sa elementarya karong Disyembre 18. Gidapit usab ni Councilor Pascual ang katawhan nga bisitahon ug suportahan ang farmers market nga naa diha naka-display sa Dua Park, ingon man ang Higulay Holiday Market nga naa sa Sido River Boulevard. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina, ala sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga, mga Sambuangenyong atleta sa sa Batang Pinoy Games 2024 makakatanggap ng insentibo mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gihatagan og pasidungog ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang mga atleta nga nirepresentar sa bag-o lamang nahuman nga Batang Pinoy Games 2024 sa Puerto Princesa, Palawan. Nakuha sa Zamboanga City ang ikapito nga pwesto sa niabot sa 177 ka partisipante sa Philippine Youth Games kaniadtong Nobyembre 23 taman 29 niining tuiga. Gisiguro ni Mayor Dalipe nga ang mga atleta nga nakadawat og medalya makadawat usab og insentibo gumikan sa kagamhanang lokal. Adunay 75 ka medalya ang nakuha sa mga Zamboangenyong atleta, 29 niini mao ang gold, 26 ang silver samtang 20 usab ang bronze. Para sa gold, makakuha ang mga atleta og 3,000 pesos, 2,000 pesos sa silver ug 1,000 pesos sa bronze. Mahinumduman nga ang kagamhanang lokal naghatag og dakong suporta sa Batang Pinoy athletes, pinaagi sa usa ka send-off ceremony ug naghatag og transportation allowance, uniforme, mga sapatos ug uban pa sa kada usa kanila. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Optimistic si Finance Secretary Ralph Recto na mas maliwanag ang ekonomiya ng Pilipinas
pagsapit ng taong 2025. Ito'y kasunod ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga bagong batas na naglalayong palakasin ang sektor ng turismo, local spending at seguridad ng pagkain. Ang mga batas na ito ay ang Republic Act No. 12079 o ang Value Added Tax Refund Mechanism for Non-Resident Tourists Act at RA No. 12078 o ang Amendments to the Agricultural Tarification Act. Ayon kay Recto, ang RA No. 12079 ay magbibigay ng VAT refund sa mga turistang dayuhan sa kanilang mga biniling produkto mula sa mga accredited na tindahan sa bansa kung saan mas makahihikayat ng mga dayuhang turista na gumastos na siyang magpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ayon sa datos ng DOF, ang refund system ay maaaring magdala ng karagdagang 2.8 billion pesos hanggang 4 billion pesos naman taon-taon. Habang ang RA No. 12078 ay naglalayong tiyakin ang sapat at abot kayang supply ng bigas sa bansa at ipatupad ang mga hakbang laban sa manipulasyon ng presyo at hoarding ng bigas. Naniniwala si Recto na ang batas na ito ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang ekonomiya, lumikha ng mas maraming trabaho at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pumapangalawa naman ang Pilipinas bilang most attractive emerging market for renewable energy investment. Ayon sa Department of Finance o DOF, nakakuhang Pilipinas ng score na 2.65 sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg NEF o BNEF. Anila, ito ay significant improvement para sa bansa dahil mula sa 4th place, ito ay umakyat sa 2nd place. Nalagpasan din ng score ng bansa ang Asia Pacific Regional Average na 1.94. Ang Climate Scope Report ang nag-aaral ng clean energy progress at market attractiveness ng 110 mga developing countries gamit ang 100 indicators. Nakuha naman ng India ang top spot habang pangatlo ang China na sinundan naman ng Kenya at Romania. Ayon sa Climate Scope, ang investment sa Pilipinas para sa clean energy ay nasa $1.9 million noong 2023 kumpara sa $87.14 million noong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, plano na ring magbenta ng Nutri-Rice at Sulit Rice sa mga Kadiwa store ang Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na ang dalawang bersyon ng bigas sa halagang 36 hanggang 38 pesos kada kilo. Ang Nutri-Rice aniya ay masustansyang bigas na mababa ang glycemic index habang ang Sulit Rice naman ay broken rice. Pero sabi ni Guevara, hindi pa tiyak kung kailan ito ilulunsad at kailan maibebenta sa mga Kadiwa store. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Hinikayat ni Abraham Bambol Tolentino ang Philippine Olympic Committee o POC na lalong magsikap pagkatapos sa kanyang muling pagkatalaga bilang presidente ng POC. Nanalo muli si Tolentino ng 4 na taong termino
pagkarang talunin si baseball chief Chito Loizaga sa POC elections na ginanap noong Nobyembre 29. Sa selebrasyon na sinabayan na din ng Christmas party ng POC, pinangako ni Tolentino na itataguyod ang Olympic motto na Faster, Higher, Stronger, Together. Sa kanyang talumpati sa kaganapan sa Hotel Okura, Manila sa Pasay City, binigyan ng pugay ni Tolentino ang lahat ng miyembro ng POC dahil sa kanilang dedikasyon, pagsisikap at pagkakaisa ay naging matagumpay ang Philippine sports ngayong taon. Ilan sa mga kasama sa selebrasyon ay sina POC Auditor Donaldo Caringal ng Volleyball at Executive Board Members Leonora Escoliante, Lea Gonzalez, Alvin Aguilar, Ferdinand Agustin, Alexander Sulit at Secretary General Attorney Wharton Chan. Kasama din sa naturang selebrasyon ay sina Ramon Tatsuzara, Presidente ng National at Asian Volleyball Bodies, Gymnastics, Cynthia Carion at Rowena Eyosuya, Attorney Billy Sumagi ng Cycling, Karen Caballero ng Sepak Takraw, Marcos Manalo ng Boxing at Nico Huelgas ng Athletes Commission. Sinamahan naman ni Olympic boxing medalist Nesty Petesio at Yumir Felix Marshall si Karate President Richard Lim at table tennis head Ting Ledesma. Pati na rin sina Roland Llamas, Reynald Tiangco, Imelda Regencia, Jobert Yu at Brian Benjamin Lim ng esports, Dr. Ernesto J. Adalem, Becky Garcia, Paulo Tangcontian at Gina Avesilia. Nakatanggap ng 45 boto si Tolentino kumpara sa 15 lamang ni Loizaga sa POC elections. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ni Kai Soto ang kanyang kakayahan pagkaraan dominahin ng Koshigaya Alphas ang koponan ni Matthew Wright na Kawasaki Brave Thunders 100-74 sa 2024 to 2025 season ng Japan B-League na ginanap sa Koshigaya City Gymnasium. Nakapagtala ang 7'3" Gilas Pilipinas player ng impresibong double-double na may 25 puntos at 18 rebounds, sahog pa ang 2 assists at 2 steals para tulungan ang Alphas na mapaganda ang kanilang record sa 6-12 at kasalukuyang pang-5 sa Eastern Division. Sa kabilang panig, tahimik si Wright kung saan nakagawa lamang ito ng 4 na markers at 1 steal para sa Kawasaki na bumagsak sa ika-8 pwesto sa Central Division, tangan ang 4-14 record. Samantala, matagumpay din ang koponan ni Dwight Ramos at Ray Parks Jr. Kahit 6 na puntos at 1 rebound lamang ang naiambag ng 6'4" na si Ramos, sapat na ito para tulungan ang Levanga Hokkaido sa kanilang 69-61 panalo laban sa Akita Northern Happinets na ginanap sa Hokkay Kitayale. Kasalukuyang nasa ika-6 na posisyon na ang Levanga sa Eastern Division, tangan ang 6-12 baraha. Maganda naman ang ipinakitang laro ni Parks Jr. sa panalo ng Osaka Evesa kontra Shibuya Sun Rockers 76-70 sa larong ginanap sa Ukini Arena, Maishima. Nakalikom si Parks Jr. ng 12 markers, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 tapal sa panalo ng Evesa para mapaganda ang kanilang record sa 10-8 at mapunta sa ika-3 pwesto sa Western Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng pagkakataon na mapagsama ni Filipino Mixed Martial Arts o MMA star Joshua Pasio ang One Strawweight MMA World Championship itong darating na Pebrero sa susunod na taon. Pagkalipas ng 11 buwan na tinalo ni Pasio si American Jared Brooks, nagbabalik si Pasio sa Lusail Sports Arena sa Qatar
para makalaban ang kanyang matagal ng karibal sa ikatlong pagkakataon. Ang trilogy ni na Pasio at Brooks ay ang co-main event ng 171 Qatar na nakatakda sa Pebrero 20, 2025. Huling nagharap ang dalawa sa loob ng Lusail Sports Arena ay noong 166 kung saan ang kanilang title match ay biglang hininto pagkarang nadiskwalipika si Brooks nang hinampas si Pasio sa lona na una ang kanyang ulo. Lumabas na kampiyon si Pasio sa 1 strawweight division pagkatapos ng laban, subalit bumalik ang kanyang knee injury na naging sanhi ng kanyang hindi paglaban ng halos buong taon ng 2024. Ang 171 card ay binabanderahan sa laban ng pagitan ni na 1 bantamweight kickboxing world champion Jonathan the General Haggerty at Chinese striking star Wei Rui. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, hindi pa tapos ang Maris Anthony issue dahil pati ang glam team ni Maris Racal ay naloko at napaniwala raw ni Anthony Jennings. Ang sinabi raw kasi sa kanila ay single ang aktor at recently lang nila nalaman na may issue pala ito. Yan ang ibinunyag ng celebrity stylist ng actress na si Maris na si Adrian Concepcion matapos linawin ni Maris ang viral screenshots na ipinost ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jam Villanueva. Sa bungad ni Adrian sa Instagram story, single. Yan ang pagkakaalam naming lahat. Say pa niya, ang mga detalye ng panloloko at pangangaliwa, nalaman lang namin kasabay ng publiko. Pagdadagdag pa niya, we had no knowledge, no consent, or have condoned to any wrongdoing. And that is our truths. Ang paglalahad ng naturang glam team member. Kasunod niya na itiniyak ni Adrian na hindi nito kukonsentihin ang anumang uri ng gaslighting, panloloko at pagtataksil at nagpahayag rin siya ng suporta para sa young actress. Tulad ng celebrity stylist, nagpaabot din ng suporta ang makeup artist naman ni Maris na si Jay Salcedo. Ayon sa kanya, wala silang kaalam-alam sa tunay na relationship status ni Anthony. At magugunitang humarap rin sa publiko si Anthony upang humingi ng tawad sa kanyang ka-love team, pati na rin sa dati nitong girlfriend na si Jam. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, trending online ang muling pagtatagpo ng personal ng premyadong aktres at dating presidente ng ABS-CBN Corporation na si Charo Santos at ni Tony Gonzaga. Ipinost kasi ni Tony sa kanyang social media ang pagkikita nila ni Charo kasama ang mister niyang si Paul Soriano nito lamang nakarang linggo. Mababasa sa caption ng Facebook post ng TV host, actress at content creator, quote-unquote, "Missed you, Ma'am Charo Santos. Great meeting and lunch with you." At senyales na ba ito
o senyales na ba ito ng pagbabalik ni Tony sa Kapamilya Network? Tila kasi may nilulutong project si Tony at halos lahat ay nagtatanong kung babalik na siya sa Kapamilya Network bilang host ng upcoming season ng Pinoy Big Brother. At syempre hindi naman maiwasan na makita sa comment section ng post ni Tony ang mga negatibong komento laban sa kanya. Bunga kasi yan ng controversial niyang pag-alis sa bakuran ng ABS-CBN noong 2022. At matatandaan bumitaw ito sa pagiging talent ng naturang network noong taong iyon kung kailan election season at una nang sinuportahan ng TV host actress ang ilang politiko na may kinalaman sa pagpapasara sa naturang network noong taong 2020. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, usap-usapan sa social media ang alleged breakup ng married couple na sina Rufa May Quinto at kanyang asawang si Trevor Magallanes matapos maglabasan ang screenshot ng sinasabing palitan ng mensahe ng mag-asawa. At tila matindi ang palitan ng mga mabibigat na mensahe ni Rufa May at Trevor tungkol sa kanilang relasyon, pati na rin sa nag-iisa nilang anak. Kaya naman hindi maiwasan na maghinala ang ating mga netizen na may lamat na ang kanilang pagsasama. Base sa isang screenshot ng private message ng dalawa na nakapost sa social media, nangihingi ng support si Rufa May sa kanyang asawa para sa kanilang anak. Sa mga sagot naman ni Trevor sa mensahe ni Rufa May ay mararamdaman ang tila pagka-bad trip ng negosyante sa kanyang misis. Pero hindi pa napapatunayan kung lehitimo at totoo ang mga screenshots ng umano'y conversation ng mag-asawa. Hindi lang ngayon nabalita nga naghiwalay sina Rufa May at Trevor. Kahit nung nagsasama pa sila sa Amerika ay may kumalat na rin chika na hiwalay na sila, ngunit hindi pa sila naglalabas ng pahayag para itanggi o kumpirmahin ito. At ikinokonekta naman ng umano'y paghihiwalay nila dahil sa dahil nasangkot nga itong si Rufa May sa isang investment scam at ang pag-i-issue sa kanya ng warrant of arrest. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer ngayong araw na ito, kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Stephanie Vicente. Sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.